Actually, nag-rap guard ako nung gwardiya pa ako. Dati nahihiya ako lumabas na pang security guard ako eh. Pinicturean pa ako na ng barkada ko nun eh. Tapos pa nilabas niya. Sa 187 Mobs, si Gab, nakakausap-usap ko naman nun. Kaya lang nga si Gab, medyo may pagkamasungit. Magaling talaga si Gab sa gumawa ng sa production tsaka sa music din. Ako nun, bago-bago pa lang nun. Pero medyo may na ako, mayabang na ako nun. Siguro, lagi namin kasing Lady Masta eh. Kasi si Jack Lady Masta, humihiga sa stage yan eh. Ayan, kay Maki 6 nun, kumanta sila Maki 6. Ang tulin. Tapos, naantok na kami nun eh, sa Boom na Boom. Ang tulin ng AK-47 daw, sabi ni Maki 6. Sabi ko, pag-akyat namin. Kanina, AK-47, eto ngayon, Magnum 45. Sa tingin ko, doon na nabisit sa akin yung mga 187. Kaya lang, nagbabaan na kasi naunang bumaba si Bombay. Hindi ko alam kilala si Bombay, basta si Bombay. Pagbaba ni Bombay, sinupakan siya ng 187 nun eh. Tapos... Kung wala kang dati, tapos ang pati mo sobra, ito dapat tuwing bago ka pa magangas. Bumili ka muna mes, huwag mo malagang pumorma. Nag-high school, ganun pa rin, tuloy pa rin ang diskarte. Pero halamang mahiwagan laman ang bulsa ko. Check my check, let me disconnect the tech, redirect, so I'm able to connect correct. Don't change. Yo, ako nga pala si Rap Guard at ito ang aking storya. Pagpawi ng aking pakiramdam, parang nagdamdam. Naubusan na ako ng oras sa pag-akyat ng hagdan. Ang tatak ng aking shirt, aking hoodie, aking pants. ang suot ko, wrapping banner. Yan, nagsimula ako nung hindi ko naman tandaan kailan eh. Pero sa Bulacan, nagra-rap-rap na ako. Pero hindi pa yung ganun na nagra-rap ako na nagsusulat. Gaya-gaya pa lang. Alam mo na yung dati, yung 90s, syempre, naikinig-kinig ka pa lang ng rap. Yan. Una ko napakinggan na rap kasi RAP, first issue. Yan. From Donggala Records talaga. First issue, sino-sino ba ang nando sa first issue? Siyempre, Oblax yan. Naging kabilang ako dyan sa Oblax. Siyempre, and IPK, DFT, yan. Yan mga nakasama natin. Ang Mad Poets din. Wala pang bibiglan ata nun eh. Sino pa ba yung nando sa first issue? Basta lahat ng first issue naging influence ko nun. And then, parap-rap lang sa mga party-party nun. Kasi uso ang party nun eh. Party nun sa mga kali-kali. Hanggang sa napasama sa mga ganggang. Pero hindi ako hindi ako nag-TBS. Sa Bulacan kasi hindi pa uso nun ng Brown Style. Tsaka Temple Street. Meron Temple Street pero hindi sila ganun kaputok nun. Ang putok nun dati sa Bulacan is iba-ibang gang eh. And then, nalipat ako sa Manila. Doon ako nakakita ng opportunity na makasama ng mga ibang artists, syempre. And then, dito na rin ako sa Manila nagsimulaan matuto magsulat. Paano ba ako natuto magsulat? Natuto ako magsulat ng kanta na may isang barkada ko sinabi sa akin na dito sa Bulacan pa rin. Sinabi ng barkada ko, yung paggawa ng kanta yung dulo, tugma-tugma. Ayan. Pero hindi ko pa alam yung bilang nun. May bilang pala pagka gumawa ka ng rap music. 1, 2, 3, 4, ganun. And then,
doon ako nag-start na gumawa ng music. Pero siyempre, ang in-idol ko talaga noon Donggalo and Death Threat, mga gangster rap. Yung rap name na Rap Guard, saan nagmula yun? Actually, nag-rap guard ako nung gwardiya pa ako. Dati nahihiya ako lumabas na pang security guard ako eh. Pinicturean pa nga ako na ng barkada ko nun eh. Tapos pa nilabas niya. Parang ayoko na. Tapos naisip ko lang na mag-video na naka pang gwardiya. And then, ang rap ko is patang twist. Eh, doon, medyo maraming napaano sa social media. Napahanga siguro. Ngayon lang sila nakakita ng gwardyang nagra-rap. Doon nagsimula yung rap guard. At yung rap guard na name is parang nag-ano sa rap god. And then, may idol ako na isang rapper, tinawag niya akong, ang ganda na rap guard. Ginanon niya ako, oy rap guard, ginanon na ako. Si Conflict yun. Rap guard 2016, sa KFC ako nun. Gumawa lang ako ng tongue twist na kanta na may binigay sa akin beat si J.E. Si J.E. kasi, kababata ko yan. Lagi ako nasa bahay niyan dati bago siya nagpunta ng Amerika. Kapitbahay namin yan dati sa Bulacan, sa Megawayan, Santo Niño. Best friend ko dati yan. Tapos nakita ko kay Tuglax. Sabi ko kay 2G. Yung yung J iba na gumagawa ng beat nyo, taga New Jersey. Sabi ni 2G, hindi tol, taga ano yan, taga London. Pero anong pangalan niya? John Ehe. At sabi ko, puta si John nga, sabi ko ganun. Kaya naalaman ko na si J.E. yung kababata ko. Eh yung Duke, quiz. Paano nabuhin AKA mo na Duke? Yung Duke talaga is apelido ko yun. D-U-Q-U-E talaga yun. Pero ginawa ko lang D-U-K-E as Duke para maangas. Siyempre, tanong na natin, paano nabuo yung grupo niyo Rapture? Nabuo yung grupo ng Rapture sa Monumento Clan. Yan. Si Stanley Mike, ibang grupo yan. Ako, iba akong grupo. Tapos si Denjis, ibang grupo din yan. And then si Stanley Mike, nung naghahanap ng kagrupo kasi wala siyang kagrupo yata nun sa lugar nila sa Bulacan. Sabi niya sa akin, kasi marami kami nun, Monumento Clan, marami yun. Kasama mga taga Bulacan din nun. And then, sabi ni Stanley Mike, gawa tayong grupo. Dalawa lang kami, actually, dalawa lang dapat kami sa Rapture. And then, ayun nagsimula na kaming gumawa ng kanta. Unang ginawa naming kanta is Maling Ugat. Ayan. Alam ko, yung Maling Ugat na yon galing yun sa kanta ng tropa niya. And then, ginawa namin ng kanta. Ayan, ginawa namin ng kanta yung Maling Ugat. Yun, doon nagsimula yung Rapture. Ang Rapture, ang nagbigay niya ng pangalan ng Rapture si Rai G ng Donggalo, dating Donggalo artist. Kasi ba yung nasa may Victory Mall tsaka sa may Grand Central, si Raji? Si Rai G, siya nun? Mikroponos. Paano niya naman nakilala si Raji? Paano ko ba nakilala si Raji? Ayan, sa rap contest. Ayan. Nakilala namin si Raji sa rap contest. Dati kasi sali-sali kami ng rap contest sa kung saan kalye, sa Monumento. Ayan. Siyempre Monumento Clan. Kinuha kami ni Raji nun na as a rap artist. Ang bala ko talaga nun, gusto kong pumasok ng Donggalo Records. Si Raji, paalis na pala siya ng Donggalo noon. Nagkaroon ng away ang Donggalo tsaka si the late Jojo Espino. Kaya nagkaroon ng Armadong Anghel. Dapat Donggalo sana. Kaya lang napunta kami sa Armadong Anghel. Yun lang. Di malilimutang experience sa mga rap contest. Sa Laguna siguro yung nagrambulan yung mga ganggang doon sa Laguna.
Sumali kami ng rap contest sa Laguna. Pero hindi naman kami nababanatan sa rap contest kasi mga pogi kami. Mga pogi kami. Panahon namin noon. And then, hindi ko makakalimutan. Siyempre, hindi ko makakalimutan na mga kalaban namin, mga Haslin. Haslin pa noon, tapos naging 187 Mobsta. Bago 187 Mobsta, Haslin muna talaga yung kalaban namin. Haslin Records. Sila, Maki 6 pa yung nakakalaban namin. Ay, yung unang album. Mm. Doon yung mga experience na na hindi ko makakalimutan. Dapat talaga, si Stanley Mai kasi nag 187. Sabi niya, paano yung sali ako 187? Sabi ko, sige, ikaw bahala. Nag-aya talaga sa akin sa 187 nun. 187 na nun, si Charlie. Siya lang nag-approach sa akin. Tol, sama ka sa amin, record ka sa amin. Nung mga ilang linggo na, hindi ko na nakikita si Charlie. Asan na kaya si Charlie? Ba't di ko na nakikita? Yung pala, meron na silang nun. May gap na pala sila ni Gab nun. Kaya hindi ko na siya nakikita. Yun. Yun yung mga experience nun na hindi ko makalimutan. After nun, nung hindi ka nagtuloy, ano na yung sumunod na movement? Nagguardia na lang ako. hindi na ako nagpatuloy sa sa pagrarap. Pero nung pasundot-sundot na lang. Hindi na ganong active. Sa grupo, ano nangyari sa grupo niyo? Grupo, watak-watak na kasi nga si Stanley Mike nasa 187 Mobsters na. Tapos si Denjis nagtrabaho na lang. Ako, nagtrabaho na lang din, security guard. Di ba sa Flip Music, isa ka rin sa mga finalist doon? Ano yung story mo ron? Experiences sa Flip Music, nalaman ko siya kay Pau Chavez. Chinat ako ni Pau Chavez, yung kumanta ng Flyaway. Flyaway tsaka ni Ron Henley. Chinat niya ako, sabi niya, "Uy, baka gusto mo sumali sa Uy, sabi ko si Pau Chavez to. Sabi. Kasi kilala ko na si Pau Chavez na nagko-chorus dun kay Ron Henley. Sabi ko, baka gusto mo sumali sa namin, sa contest namin na ganito, ganyan. Flip Music Rap Star ba yan? Yan. Tapos, yun, sumali ako doon. Nakakolab ko si Cholo de la Cruz. Cholo de la Cruz. Isa sa mga artist ng Flip Music. And then, may gawa kaming kanta noon ni Pau Chavez, kaya lang hindi nalabas eh. Hindi ko alam kung nalabas o hindi. And then, hindi ako nanalo dun eh. Pero alam ko, ganda yung ginawa ko kanta dun eh. Yun lang. Sa 187 Mobs, sino-sino yung mga artists na nakasama mo? And ano yung mga story nyo na magkasama kayong dalawa? Sa 187 Mobs, si Gab, nakakausap ko naman nun. Kaya lang nga si Gab, medyo may pagkamasungit. Magaling talaga si Gab sa gumawa ng sa production tsaka sa music din. Ako nun, bago-bago pa lang nun. Pero medyo may mayabang na ako nun eh. Kaya hindi ako Kaya hindi ako nakikisama kay Gab nun eh. Tapos, ang nakasama ko sa 187 si Maki 6. Si Maki 6 kasi naging brad dyan way back 2000, hindi ko alam, 10 or member ng Tau Gamma Phi. Ako matagal na akong Tau Gamma Phi. Year 2000 ako eh. Hindi pa siya member ng TBS pa lang siya nun. Kaya hindi ko siya gano'n nakakasama nun. Tapos nung bumalik ako sa rap music, gawa ako ng kanta. Niyaya nila ako sa Haslin. Nakilala ko si Maki 6 dahil kay TikTok. Yan. Kaya napadpad ako sa Haslin Records ni Maki 6. Sa time ng mga rap contest pa sa street, sino yung mga nakalaban nyo ng mga grupo dati? Si Saito, sa nakalaban namin sa Lady Masta. Kalaban namin yan. Lagi namin kalaban Lady Masta. Pero kasama din namin sa grupo yan. Pero kalaban namin sa rap contest. And then si Saito, sa kalaban namin sa Boom na Boom. Kanta pa niya bigyan naman kami kahit konting respeto. Yan, ganyan kanta niya. Hindi, pa si Saito nun eh. Hindi pa siya kilala nun.
Tapos, yan, 187 Mobs. Tapos, sila Maki 6 sa Army of Rebellion. Na lagi namin nakakalaban nun. Tsaka sila, si Mark Triad, Philippine Triad. Si Triple Ayan, kasi ayan pala, naging tropa din namin niya si Mark Triad. Tsaka yung kasama niya yung mataba, malaki. Hindi ko alam kung, hindi yata si Mautri yun eh. Hindi yata si Mautri. Basta marami kami nakalaban. Sila ba doon, nakalaban din namin sa rap contest dati yan sa may Timog eh. And then, marami kami nakalaban sa rap contest. Sila Crazy Mix, nakalaban din namin sa rap contest yan. Pero ano na nun eh, ano na kami nun eh. Pahupa na kami nun eh. Nung mga nakalaban namin sila Crazy Mix. Sa lahat ng mga nakalaban niyo, kanino yung pinaka-nahirapan? Kalaban sa siguro lagi namin kasing na Lady Masta eh. Kasi si Jack Lady Masta humihiga sa stage yan eh. Yan ang pinakaanong kalaban kasi alam nila yung parang paano mag-ano sa crowd nun eh. Kumonekta. Oo. Sa babae. Oo. Tsaka babae, yun pa. Tapos uso pa nun yung mga batang rapper. Yun ang isa sa mga mahirap kalaban nun. Iba pang istorya sa rap contest time nyo. Ayan, kay Maki 6 nun, kumanta sila Maki 6. Ang tulin. Tapos, naantok na kami nun sa Boom na Boom. Ang tulin ng AK-47 daw, sabi ni Maki 6. Sabi ko, pag-akyat namin. Aninaw, AK-47, eto ngayon, Magnum 45. Sa tingin ko, doon na nabisit sa akin yung mga 187. Doon na nabisit sa akin yung mga 187 kasi yabang ko nun eh. Puta, yabang ko ng panahon nun, nakatirintas pa ako. Tapos naka-panchikano na polo. Yung parang, sabi nga sa akin na tinira ako sa kanta eh. Cobre kama daw suot namin. Si Marlon, security guard na po. Tapos, si Dennis, cobre kama. Dalawa daw kami cobre kama. Doon kami, alam ko doon na kami tinira na 187 nun. Unang biktima, Rapture. Yun yung tira ng sa masa. Di ko alam anong masakit 3 na ata yun eh. Masa at 3 na ata yun eh. Yung pa isang experience namin sa rap contest. Kaya lang nagbabaan na kasi naunang bumaba si Bombay. Di ko alam kilala si Bombay, basta si Bombay. Pagbaba ni Bombay, sinapak siya ginudpi siya inupaka siya ng 187 nun eh. Tapos kami nasa taas pa kami na. Nasa taas pa kami nun. Sabi ko, kain muna tayo dito. Antayin natin sila, nagugulo pa sila sa baba eh. Kasama ko pa si Chicken. Si Ninang, si Plong. Tsaka sila Chris Styles. Hindi si Chris Styles Chris Styles si Alan, Schizophrenia, sorry. Tapos sino ba? Si Arol, si Red Ram kasama namin. Magka-agrupo sila ni Chicken, tsaka yung pinsan ni Arol, ni Red Ram. Yung lang experience namin. Hindi ko si Bombay nun, sinapak daw. Pagsapak daw kay Bombay, pucha, umakyat bigla eh. Sinapak ako doon. Ayun lang. Hindi ba nakilala kung sino yung sumapak? Hindi. Si Charlie ata. Ando pa Renegade Soldiers nun eh. Kompleto pa nun. Pati sila Sly Kane, si Mike Swift. Mr. Blaze nandun din. Mga bagong uwi din sila nun. Ano bang gasolina ba yun? Yung diesel o diesel na bar? Formula. Formula bar. Anything na gusto mo i-promote, clothing, business, new songs, new project, events? Ayan, promote ko lang yung Rap Guard TV. Ayan, sa Facebook, Rap GTV, follow nyo rin. And then sa YouTube, siguro mag-upload na rin ako mga comments lang. Yung kung ano lang yung anong tawag dito, yung opinion ko sa mga nangyayari sa hip-hop. And then, Pride Clothing kay Sir Ryan Lerin. And then sana makagawa ko ng clothing na The Duke. Yan. Mga payo mo sa mga bago ngayon.
mababayo ka lang sa mga sa mga bago ngayon. Basta wag lang titigil sa kung may pangarap kayo. Hintayin nyo lang. Hintayin nyo lang na dumating yung para sa inyo. Huwag nyong gayahin yung ibang rapper dyan na bisyo-bisyo, puro bisyo yung pinopromote yan. Kasi wala. Aba, experience okay, pero yung mo yung ang tawag dito, yung dadamdamin mo o dadalhin mo ng habang buhay yung droga. Mali yun. At hanggang siguro sa kabataan, okay, pero iwas ka lang din sa matinding gulo kasi alam nyo naman sa gang, di ba, hindi pwedeng walang matitigok dyan. And kasi sa pagtanda mo, tatawanan mo na lang din yan eh. Tatawanan mo na lang yung, ay, putaan, nung bata ako, ganyan din ako eh. Yan lang, basta kung may pangarap kayo sa buhay, pangarap nyo sa pagrarap, huwag kayo titigil. And pag-igihan nyo, pag-isipan nyo mabuti yung binibitawan yung mga letra. Kasi pag bumitaw ka ng letra, kung anong binitawan mo sa mikropono, sa record, yun na yun, di na mabubura. Once again, Rap G is in the house. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga nanood ng istorya ko sa Street TV. And ako nga pala si Rap Guard, ang pinaka-pogi sa Rapture. Peace! No, si break muna kayo. Safe. No, si- Peace.